Good afternoon, everyone. This is Dr. Cortez. So, tuloy natin ating lesson sa financial analysis. Lesson 2 about financial ratio analysis. Yan. Sa mga students, CEO, owners, entrepreneur, hoping that you can use yung lesson natin ngayon. But before I continue, pa-subscribe naman po sa aking channel. Salamat. Sa mga first time component na aking mga video tutorial, I am Dr. Cortez. I am Doctor of Education, Doctor of Business. I call myself as Business Doctor. Ayan. So, moving on, pakita ko muna yung ating topics for today. Okay. Yung ating topics to be covered today: ratio analysis, liquidity, working capital, and financial ratio. Ating mga pag-usapan ngayong araw. For finance students dyan, mga lesson naman natin dito is interconnected. Maybe some of this have been your lessons sa mga previous subjects nyo, but connected naman siya. It is good to retain or recall mga previous lesson na baka maya nakalimutan. And I have the learning outcomes, our target after the lesson. These are our target. Example, specifically at the end of the lesson, the students should be able to do the following: explain the ratio analysis, list the key financial statements. We should be knowing the key financial statements. Example, the balance sheet, the income statement, and payer, yung mga ratio. Isa-isang statement, we should know how to use yung mga, meron tayong 4 na ratio analysis na yan. Liquidity and efficiency, tayong solvency, tayong profitability ratio, and market prospects. So itong 4 na blocks na yan, ito yung mga ratio na ginagamit natin kung tayo ay nag-analyze ng isang financial statement. Pag sinabing liquidity, gaano karaming pera or what is the capacity of one company to pay out yung mga immediate or short-term obligation, financial obligation ng isang company. Yan ang liquidity. Sinabi ng solvency, so gaano ka-solvent or gaano ka ang capacity ng isang company to pay out long-term financial obligation. Pag sinabing short-term obligation, ito yung mga binabayaran natin routine or binabayaran natin sa loob ng isang taon, like electricity, water, education expense, PLDT, internet, salary na empleyado natin, purchase of supplies, mga routine yun sa loob ng isang taon binabayaran natin yun. So madalas so pag meron kang pambayad sa mga yun, it's your liquid. Ang solvency, ito yung mga financial obligation ng isang company na long term, sabihin binabayaran to sa loob ng 2 taon, or ito yung mga hindi masyadong routine na mga expense o purchases ng company. Example, purchase of equipment, investment, yan, mga solvency. Now, pag meron kang pera na pambayad sa mga long-term investment or long-term obligation, it means you are solvency or you have solvency or you are solvent. Of course, pag sinabi natin profitability, from the word profit, gaano kalakas ang capacity ng isang company to pay yung kanyang mga maturing obligations. Yan.
Yan talaga siyang profitability. Profitable ba? Marami siyang kinikita or madalas bang mag-profit isang company? And market prospect, sabihin gaano ka saleable yung isang business. Gaano siya ka-attractive sa market or mga prospective buyers ng isang company. So in a nutshell, yun ang mga definitions ng apat na 4 main groups of ratio analysis. So let's move on. Within efficiency, ito yung mga tools na ginagamit natin to measure ang liquidity and efficiency ng isang business organization or company. So, current ratio. Sa current ratio, ginagamit natin yung mga current asset natin and current liability to measure yung mga liquidity natin. Pag nakita natin mas marami kang utang kaysa cash ng company, sabihin hindi ka masyadong liquid. Pero pag nakita natin mas marami kang pera or cash compared sa liability, it means you are liquid. Okay, so pareho yan, no? Yung current ratio and asset test ratio, pino-compare natin among liability and current asset kung meron kang mabayad. Now, ang accounts receivable turnover, sabihin niya, pag sinabi natin accounts receivable, ito yung mga pautang ng company. Pag sinabi accounts receivable, gaano ka kabilis makolekta yung mga pautang ng company. Kasi, pag matagal kang makakolekta, pag matagal makolekta mga receivable ng isang company, sabihin, hindi ka masyadong efficient. Example, isang taon bago makolekta, efficient pa ba? Hindi na. Pero pag sinabi natin, 20 days lang, nagkokolekta mo na yung mga receivable ng company, ibig sabihin, efficient. May efficiency ang isang company. Days purchase and accounts payable. So, gaano ilang araw bago bayaran yung mga payables or pautang or pag sinabing payables, utang. Pag sabing account receivable, pautang. The days purchase and accounts payable, gaano ka-efficient ang pagbabayad. Kasi it is important for us as owner ng isang company na efficient or mabilis na magbayad na mapautan natin. Otherwise, hindi natin napakutangin next time. The days purchase, ilang araw bago mo bayaran ang mga payable mo. Baka masyado matagal. Baka inaabot ka ng like 200 days bago bayaran. Hindi masyado efficient. Kasi normally, ang mga payables natin or utang ng company, payable lang ngayon sa loob ng 30 days, 60 days, 90 days. At lumampas dyan, hindi ka na masyadong efficient. So it will affect your inventory. Pag di ka na sinusupply ng mga suppliers mo, wala kang inventory. Wala kang mga supplies or stock. So important yung days purchase and accounts payable are minimize natin. Okay, pag sinabi natin inventory turnover, gaano ka-bilis ma-turn or maibenta ang mga inventory ng isang company. Ayan. Pag sinabi ko sa inventory, ito yung mga stocks ng company. So, gaano ka-bilis ang maibenta. Mamaya, ang isang inventory or isang stock inaabot ng isang taon. So, baka maging obsolete. Or maging outdated, sayang. Diba? So, dapat ang inventory, mabilis ang maibenta. Or mabilis ang ma-turnover. Ang measure natin. Pag sinabing days sales and collected, ilang araw bago ka makakolekta. Ayan. Yung kasi, yung accounts receivable turnover, ilang beses yan, isang taon na nakakolekta. Pero pag sinabing days sales and collected, ilang araw bago ka makakolekta. So magkaiba yan, ha. Ito ilang beses ka nakakolekta, ito ilang araw bago ka makakolekta. So pag sinabing days sales inventory, ang inventory turnover, ilang beses kang nakakabenta sa loob ng isang taon. So pag sinabing days sales in inventory, ilang araw ang binibila mo bago maibenta isang stock o isang inventory. Okay, so magkaiba yan, ha. Ilang beses
Inventory turnover. Ilang araw? Days sales in inventory. Okay, pag sinabing total asset turnover, ibibilang natin dito, ilang beses bago maibenta ang asset. Ayan. So, yun ang mga ginagamit natin in measuring liquidity and efficiency sa company. Okay, so let's move on. Working capital. Sinabing capital, ito yung ginagamit natin pera sa loob ng ating operation. So, pag sinabing working capital, ito yung mga current asset natin like cash, inventory, receivable, okay, na ginagamit natin to finance long-term capital sources. Ayan. So, ang current asset is equal to working capital. Minimation natin. We want to know gaano kalaki ang ating working capital. Para natin malalaman, inupunin muna lahat ng current asset. Current asset, ito yung cash, ito yung receivable, ito yung inventory, ito yung supplies, no? Pwera lang yung mga equipment na machinery na hindi kasama sa current asset yan. Now, assuming yung total current asset, inad mo ang current asset mo, inad mo yung cash, receivable, inventory, short-term investment. Kung tinotal mo siya, 100,000. Right? It's 100,000 na. Current asset, 100,000. Now, next mong i-compute yung current liabilities. Take out, guys, no? Ang liabilities, ito yung mga utang ng company. So, pag sinabing current liabilities, ito yung mga utang ng company na dapat bayaran sa loob ng isang taon. Example, tubig, kuryente, internet, mga utang sa mga empleyado. Payable within 1 year yun. So, current liabilities ang tawag natin. Now, inuwento natin, ang current liabilities natin ay 40,000. Okay? So, kanina, ang current asset natin, 100,000. Ang current liabilities kaya ay 40,000. So, get the difference. 100,000 minus 40,000 is equal to 60,000 pesos. So, ating working capital ay 60,000 pesos. Okay? Ano ibig sabihin yan? 60,000 means if you have a working capital of 60,000, it suggests a strong liquidity position and ability to meet current obligation. Ibig sabihin, meron kang 60,000 na pangbayad sa iyong mga current 60,000 ang natitira pambayad sa mga current obligation, working capital ang tawag natin dyan. 60,000, di ba? Kasi marami pang natira sa working capital, no? Na magagamit. Dapat, pag working capital mo ay 5,000, sabihin, hindi yan strong liquidity. So, ang goal natin, as much as possible, we should have a more working capital para meron tayong liquidity or mas liquid yung company. Ang current ratio naman, take out, guys, ang working capital, ang current ratio, ginagamit natin to measure liquidity ng isang company. So, ang current ratio is equal to your current asset divided by your current liabilities. Yan ang asset divided by your current liabilities. Ang pula natin, ibang current asset kanina, ito yung mga asset ng company na madaling i-convert into cash like receivable, investment, supplies, inventory. Sampulan natin, kunwari, current asset mo
Current asset mo, no, kunwari. Current asset, 10,000. Ba natin siya. Current asset, 10,000. Okay? Current liability mo ay say 5,000. I-divide mo lang yan. 10,000 divided by 5,000. So, ang lalabas is your current ratio. So, pag dinivide mo siya, okay. Divide natin. Okay. Okay, divide tayo, di ba? So, sagot is 2:1. Yan ang current ratio natin. 2:1. Sabihin ng 2:1, sa bawat piso na utang mo, no? Sa bawat piso na utang mo, sa bawat 1 peso na utang mo, meron kang 2 pesos na pambayad. Yan nga 2:1. So, sabihin, magandang yung capacity to pay. Okay? Pero pag yan ay, pagbaliktad yan, pag yan is 1:2, pangit. Ibig sabihin ng 1:2, sa bawat 2 pesos na utang mo, piso lang ang pwede mong pambayad. Pangit. Okay? Maganda yung 2:1 ratio. So, ano yung sabihin ng 2:1? This ratio measures the short-term debt paying ability of the company. Yung mga short-term, payable lang sa loob ng isang taon. Pag mas mataas ang iyong current ratio, ibig sabihin niya, mas mataas ang iyong ability to pay. So, a higher current ratio suggests a strong liquidity position. So, mas liquid ang 2:1. So, mas lalo pag yan ang naging 3:1, naging 4:1, sabihin, the higher, papataas. Ibig sabihin yan, it suggests a strong liquidity position. So, dapat taasan natin ang ating ratio para masabing liquid yung isang company. Okay, so let's move on. From current ratio, iba tayo sa acid test. So ito rin ay katulad din to ng acid test ratio, pero mas matindi, no? Mas matindi ang ratio pinapakita ng acid test ratio. Kasi sa acid test ratio, hindi lahat ng current asset ay sinasama natin. Pag acid test ratio ang pinag-usapan natin, ang isasama mo lang dyan, pag acid test ratio, ang isasama mo lang dyan ay yung cash, yung short-term investment, cash and current, receivable. Yung tatlo lang nila yan, no, ang iyong gagamitin. Yung ibang current asset ay hindi mo na isasama. Tatlo lang. So, mas detalyado pag sinabi nating acid test. Kasi itong tatlong yan, yung cash, yung short-term investment, yung current receivable, ang tawag na rin dyan ay mga quick assets. So, quick assets ang ginagamit in measuring acid test ratio. Pero nito sa ilalim, yung current liabilities, ganun pa rin siya. Hindi nagbago tulad nung sa ating current ratio. Okay? So, lagyan natin siya ng sample. Pare, ating total ang ating total quick assets ay 25,000. Okay. I-divide natin yan again sa ating current liabilities.
Okay, yung kaninang sample natin, ang ating current liabilities ay 5,000. So, lagyan natin sila doon 5,000. So, you simply divide 25,000 divided by your 5,000 pesos. Okay, so of course, we'll have the answer of 3. So, lagyan natin dito. Natin is 3 is to 1. Ay, 5. 5 is to 1. 5 is to 1 ang ating asset test ratio. Sabihin yan, sa bawat piso na utang, meron kang 5 pesos sa pambayad. So maganda yung 5 is to 1. Pag binaliktad mo kasi yan, pag yan ay 1 is to 5, pangit, no? Pag yan na lang 5 is to 1. So asset test ratio is 5 is to 1. So ano ibig sabihin ng ratio na yan? This ratio is like the current ratio. Parang tulad din kaninang current ratio, di ba? Pero sinasama nga natin dito ay 3 lang. Hindi natin sinasama inventory and prepaid expenses in measuring asset test ratio. Yung 3 lang. Cash, short-term investment, plus current liabilities. Ayan. So, ang tawag natin dyan yung mga quick assets. 5 is to 1. Ang ating asset test. Okay, so move on. Pupunta tayo sa accounts from asset test ratio. Let's move on to accounts receivable turnover. Once again guys, ng accounts receivable, ito yung mga pautang ng company. Receivable. Madaling tandaan eh. Baka malito kasi kayo. Ito yung receivable and payable. Ang receivable, yung pera papasok, receive. So, pautang mo yan. By the way, pag sinatang accounts receivable turnover, ilang beses sa loob ng isang taon nagko-kolekta ng isang receivable? O ilang beses isang taon nagko-convert into cash ang isang receivable? Sabi ko kanina pag sa loob ng isang taon, ang turnover mo ay 5 times. Ibig sabihin yan, 5 beses ka lang nakakolekta. So, hindi masyadong maganda, di ba? Ang ideal, sa loob ng isang taon, maraming beses ka nakakolekta. Yan ang idea ng ating accounts receivable turnover. By the way, formula, accounts receivable turnover is equal to net sales. Ang net sales ang benta natin. Okay? Divided by average accounts receivable. Average, no? Ang average receivable, makukuha natin yan by yung pautang mo ng beginning ng taon. We call that the beginning account receivable turnover. I-add mo yung pautang mo na natitira pagkatapos ng isang taon or December 31, magkano natitira. So, ang beginning inventory, beginning account receivable, magkano pautang mo noong January 1? Ang ending account receivable, magkano ang tirang pautang mo noong December 31? Then you add both receivable and divided by 2. So, ang sagot, yung tinatawag natin average accounts receivable. Okay, so lagyan natin ng sample. Okay, let's say, kunwari, ito, tingnan natin to. Tingnan natin. Okay, 20. So, lagyan natin siya ng amount. Okay. Okay. Average account receivable ito yung formula. Beginning plus ending divided by 2. That is your average account receivable. Ilagay natin siya ng okay, kunwari, ang net sales mo 100,000. Benta. Sales, benta.
i-divide mo siya sa average accounts receivable. Beginning account receivable ng January, yan. Kunwari, 5,000 pesos. Pautang mo siya noong January 1, beginning eh. Then add mo yung pautang mo or account receivable mo noong January 31, ending. Example, 6,000. Okay. So pag yan ay na-determine mo na, i-add mo lang yung dalawa. 5,000 plus 6,000 divided by 2, and you will get the average receivable. That is 5,000 plus 6,000, that is 11,000. Okay, 11,000 divided by 2, that is 5,500. 5,500. Okay, so lagyan natin dito. 100,000 dito mo na ito. Okay, 100,000 divided by 5,500. Nakuha ang 5,500. 1,000 plus 6,000 divided by 2. Okay. So 100,000 divided by 5,500. So let's do the mathematics. Natin siya 100,000 divided by 55. Okay. Sabihin natin ay 18. Ating account receivable turnover ay 18. 18.18. Okay. Pero pag niround up natin yan, 18. 18 times. So sagot ay ito sagot ay hindi peso. Ang sagot kasi ay ginapos natin dyan turnover ilang beses. So 18 times. Reason ibig sabihin 18 times. Sa loob ng isang taon, 18 times nakukolekta yung mga receivable ng company. Ganda. Diba? 18 pesos na nakakolekta. 18 pesos na convert ang receivable into cash. Ibig sabihin marami kang cash. Okay. So yung ating account receivable. Walang pinapakita ng 18 times. This ratio measures how many times a company converts its receivable into cash or ilang pesos ulit. Alright. So let's move on sa next slide. Inventory turnover naman tayo. So once again, ang inventory turnover, ang inventory, yung mga stocks ng company that are intended for sale. Sabihin, pag ikaw ay mayroong mga bintahan ng sasakyan, ang inventory mo yung mga kotse. Pag meron kang pharmacy, inventory mo yung mga gamot sa loob. Pag meron kang mga grocery store, mga paninda sa loob, yan ang inventory. Ang inventory, depende yan sa anong business ang inyong pinapasukan. Pag sa inventory turnover, ilang beses mong naibibenta ang mga paninda mo or mga stock. Baka mamaya inventory mo 5 times lang. Ano ibig sabihin nun? Matagal mong maibenta ang mga inventory mo. Ang maganda dyan, mabilis or madalas ang turnover. Sabihin, nabibenta ka agad. So, ang formula natin, cost of goods sold. Ang cost of goods sold, ito yung puhunan. For example, sa loob ng isang grocery store, pag inipon mo lahat ng mga paninda sa loob ng grocery mo, ang puhunan mo ay 10,000. Yun ang cost of goods sold. Puhunan. Hindi ko sabing
pag naibenta. Ang puhunan mo sa loob ng iyong grocery store, pag tinotal mo, example lang, is 10,000. That is your cost of goods sold. Okay? So divided by average inventory. Saan ba ang average? Ganun din naman ang average na. Inventory mo ng January 1, i-add mo inventory ng December 31, divided by 2. That is your average inventory. Okay? So, pwentahin natin ating inventory, turnover, ng beses na bibenta ang mga paninda. Okay, so taas ako lang ito, inventory, then task siya. Oh. Babak ng konti. So, ang formula ng average inventory is beginning inventory plus ending inventory divided by 2 will get your average inventory. Okay, lagyan natin ng sample. Kumari, ang cost of goods sold ng company is 75,000. So, goods sold, 75,000. I-divide mo siya sa average inventory ng company. Okay, so divide by. Kunwari, assuming ang average inventory mo, ang inventory mo noong January 1 or beginning inventory mo noong January 1, pag sinusunod natin yung formula ha. Okay? Inventory mo noong January 1 ay 7,000 pesos. Noong December 31 ay 3,000 pesos. Ito na, no? Yung ating numerator and denominator. Then we're going to divide. Simply divide. Dalawa, 7,000 plus 3,000. And ganun din, divided by 2 para makuha natin ang ating average inventory. So, 75,000 ay, so magkano ang kanyang ating average inventory? Average inventory natin, 7,000 plus 3,000, that is 10,000 divided by 2. Diba? So, we get 5,000. Divide natin, sa kasagot niya ng average inventory ay 5,000 pesos. Right? So, therefore, that is 75,000 divided by 5,000. Right? So, okay lang. Okay. Okay, so 75,000 divided by 5,000. Natin is 15 times lang. Pag turnover pag-usapan natin, ang sagot natin guys ay palagi 15 times. Kasi ilang beses daw eh. So ilang times. Okay, so natin dito. So 15 times ang ating inventory turnover. So ibig sabihin sa loob ng isang taon, 15 times natin na ibibenta o na-dispose yung ating mga inventory. Ibig sabihin, maganda ang kanyang
turnover kasi 15 pesos eh. So the higher the inventory turnover, mas maganda para sa company. Okay, so moving on. Let's go to the next one. Next slide. Days receivable collected. Okay, so it provides insight into how frequently a company collects its receivable. So ilang araw? Days sales uncollected. So ito, mga accounts receivable sa loob ng isang taon, days sales uncollected. So pag masyado kasing matagal collection ng ating mga receivable, so ibig sabihin yan, pangit. Example, ang lumabas ay 10 buwan bago makakolekta. So hindi siya masyadong maganda. So ito naman pinapakita dito ilang araw nagtatagal ang receivable bago natin makolekta. So, ang formula natin, accounts receivable net. Take note, ang receivable pautang. Ang benta, ang net sales ay benta. So, kukwentahin natin siya. Dito ako ng isang box. Okay. Kunwari, no? Ang account receivable natin noong December 31 ay magkano ngayon kanina natin? Account receivable noong December 31, yun, 6,000. Okay. Account receivable noong December 31 is 6,000 pesos. Divided by net sales. Ang net sales natin kanina sa ating sum ay 100,000. Net sales. Benta ng company. Okay, then multiply that by 365. Bakit 365? Sa loob ng isang taon, meron tayong 365 days. Okay, kaya ang ating formula ay gano'n. Okay, so divide muna natin ng 6,000 divided by 100,000. 6,000 divided by 100,000. So 0.06. 0.06 multiply by 365. Ay, 0.06 nakuha. Nung divide natin ng 6,000 divided by 100,000, 0.06 na nakuha. Then multiply that by 365. Sagot natin, 0.06 times 365, ang sagot ay 21.9. 21.9 days, or i-convert natin, i-round off natin, 22. Ang sagot dyan, 22 days. Complete ang sagot is 22 days. Okay? So,
Anong ibig sabihin 22 days na yan? Yung mga pautang natin ay uncollected sa loob lang ng 22 days. Ibig sabihin, mabilis ang makolekta kasi 22 days lang tinatagal ng receivable. Hindi nga umabot ng 30 days eh. Kasi pag ang sagot natin, kunwari, no? Pag ang sagot natin ay 120, ibig sabihin yan, 120 days ang hinihintay mo. Luckily, for us, 22 days lang yan. So 22 days lang ang hinihintay mo bago makolekta ang iyong receivable. Yan ang ibig sabihin ng day sales uncollected. So na may measure mo kung ilang araw tinatagal ng receivable. Alright? So, tulayin natin siya para mas maganda. Yan. 22 days ang sagot, no? Pag days sales na collected ang ating pinag-usapan. Okay, let's move on sa next one. Days sales and inventory. Okay, so ito naman, ang kinukuha natin dito, ilang araw ang tinatagal ng inventory. Yung kanina kasi, inventory turnover yun eh. Pag sabi inventory turnover, ilang beses na ibibenta. Ito naman, ilang araw ang tinatagal ng inventory bago natin may benta. At tinawag natin siyang days sales in inventory. Okay, so formula, ending inventory divided by cost of goods sold. So, ang ending inventory, ibig sabihin niya, no? Sa katapusan ng taon, December 31, ilan ang natitirang inventory? That is your ending inventory. Right? Then divided by your cost of goods sold. Cost of goods sold, ito yung value ng puhunan ng mga stock mo sa loob ng iyong tindahan or grocery. Then pag nakuha mo na yung sagot, pag na-divide mo na ending inventory divided by cost of goods sold, i-multiply mo na siya ngayon sa 365. So bakit 365? 365 ang total day sa loob ng isang taon. Okay? Now, ang sagot niyan, pag nakuha natin sagot na ratio or ilang araw, this ratio is useful measure in evaluating inventory liquidity. Gaano kabilis daw ang hinihintay natin bago ma-convert. If a product is demanded by customers, this formula estimates how long, gaano katagal, ilang araw bago maibenta ang isang inventory. So measure natin, no? Magandang gamit to, this one is a good tool for us as owner para ma-measure natin ilang araw ang ating hinihintay. Okay, so lagyan natin siya ng sample. So, litan muna natin ating mga okay, then baba natin para meron tayong space, no? 20 and lower this one na tayong gagamitin. Okay. No. So, again, insert ako ng panibagong box. Gamit. Yes, okay. So, yung sample ay dito ko ilalagay sa box. Alright. So, ending inventory, tingnan natin, no, magkano bang ending inventory natin sa sample kanina. Yun, ang ating, ito yun. Ending inventory. Yes. Ang ating ending inventory ay 3,000. Okay. So, gamitin natin yung sample, no? Okay, sa ating sample, sa mga naunang slide, ang ating ending inventory ay 3,000 pesos.
by your cost of goods sold. Ang ating sample cost of goods sold sa ating previous slide ay 75,000. O, una natin gagawin, divide muna yung dalawa. Okay, so 3,000 divided by 75,000, and you will get 0.04. Okay, so pag na-divide mo sila, alright, 0.04 ang sagot. Okay, dito. 0.04. So itong 0.04, ito yung multiply mo ngayon sa 365. So multiply 365. 5 days ang ibig sabihin yan. Okay. Multiply mo na, ang sagot ay 14.6. Or if you want to round off, that is 15. So 15 days. Ang sagot natin ay 15 days. 15 days ang ating hinahantay bago ma-ibenta ang isang inventory. So mabilis, no? Sabihin, sa loob ng isang buwan, 15 days lang na ibebenta na. So, 2 beses sa loob ng isang buwan tayo nakakapagbenta. Mabilis ang 15 days, no? Sabihin, mas konting araw, mas maganda ang ating days sales in inventory. Right? So, yun ang ating day sales, no? Magagamit natin yan if you want to make sure gaano ka-saleable ang isang inventory. Okay? So, let's move on. Dito naman ay accounts payable. Accounts payable turnover. Once again, pag sinabi natin accounts payable turnover, ito ay utang. Ang account receivable, pautang. Ang payable, utang. So this ratio measures how many times a company pays. Sa loob ng isang taon, ilang beses na nagbabayad ng mga payables natin. Ilang beses. Kasi turnover, pinag-usapan eh. So ang sagot na lalabas dito, how many times? 5 times? 6 times? 10 times. So lagyan natin ang data. Lagyan natin ng sample. So, dito ulit ito. Tapos natin. Okay. So, pag sinabi nating average account receivable, average accounts payable pala. Ganun din. Beginning accounts payable. Pagkano payable mo pautang ng January 1? That is your beginning. Plus, magkano utang mo noong December 31? That is your ending. Ending accounts payable. Okay? Then pag nakuha mo na yung dalawa, so divided by 2. And that is your average accounts payable. Right? So, using the formula, using that formula, lagyan natin ng amount. Okay, so once again, I'm going to insert box para magamit natin. Right, so insert a box. Alright, so net purchases divided by average accounts payable. So ang net purchases, ito yung mga binibili. Kasi purchase eh. Di ba pag magbibenta ka, pag ikaw ay nasa trading company, pag nasa buy and sell ka, yung mga paninda mo sa yung grocery, binibili mo yan eh. Saan? Sa mga suppliers mo. Okay? Example, bumili ka ng worth
50,000 worth of inventory sa supplier mo. Yun ang net purchases. So, lagay mo dito, 50,000. Okay? Divided by average accounts payable. So, payable, utang. Okay? So, kunwari, ng January 1, ganun din, no? January 1, beginning, ang beginning payable mo ay ano ba? 3,000 pesos. Beginning to, no? Then add your payable ng December 31. That is your ending accounts payable. O, kompleto na. Makukuha natin ang average accounts payable. Yan ay nakuha mo na, i-divide mo na siya ng divided by 2, di ba? Nag-average tayo. Get your average accounts payable. Okay, so 3,000 plus 2,500. 5,500 divided by 2. Average accounts payable mo ay 1,750. Right? Yan. So, 2,750. So, divide mo na ngayon. 50,000 divided by 1,750. Okay, 50,000 divided by 2,750. Sorry, 50,000 divided by 2,750. 18 times 10. Okay, turnover 18 times. Sabihin, nagbabayad ka ng utang mo 18 times sa loob ng isang taon. Yan ibig sabihin ng accounts payable turnover. Okay, so what does it mean? Kasi pag magbayad, kasi imagine mo lang isang taon, you pay 18 times mga short-term liability mo sa mga supplier. So, good payer ka. Okay, that shows your accounts payable. And our last slide, days purchase naman in accounts payable. Ito, ilang beses. Ito, ilang araw bago mo bayaran. Okay, so formula, days purchase in accounts payable. It is useful measure in evaluating how long, ilang araw the business takes to pay its credit supplier. So ilang araw, bilangin natin kung ilang araw na nagbayaran, ilang araw tatagal ang ating mga utang. Kaya masyado matagal. Or masyado mabilis. Diba? O, tingnan natin. Days purchase in accounts payable. Formula, days purchase in accounts payable is equal to accounts payable divided by cost of goods sold multiplied by 365. O, alaman natin ulit magkano accounts payable natin sa pagkatapos ng taon. Ayun, 2,500 pesos. Okay? Tapos pagkano ng ating cost of goods sold? Ating cost of goods sold ay 75,000 pesos. Okay, so natin, So measure natin 2,500 divided by 75,000 pesos. Tama ba? Yun, 75,000 pesos. Okay, so for this one, pilihan ko ulit ito.
Right, taas natin. Okay, so ito itaas din natin. Ito. Ibaba natin. Meron tayong space. Yes. Then, insert ulit ako ng box para meron tayong solution box. Okay, so na-determine na natin kung magkano ang ating accounts payable. Sabi natin, 2,500 from previous example. To 5. So, divided by cost of goods sold from previous example, that is 75,000. Okay, so we simply divide. Pag na-divide na natin yan, multiply natin siya by 365 days. So, divide muna natin to 5. Yung 500 divided by 75,000. So, meron kang 0.03. Okay, so, sagot dyan ay 0.03. Okay. Ilalim yan. 0.03 times 365. Okay. 3 times 365. So, 10.95 ang sagot. 10.95. If you want to round off, that is 11. So, it means 11 days. Alright? So, 11 days. 11 days bago natin bayaran ang mga payable ng ating company. Which is mabilis, ha? 11 days lang, nagbabayad na tayo. So, good payer talaga ang ating company. So, yeah, that is how you measure yung case purchase and accounts payable. So, this ratio is useful in measuring and evaluating how long the business takes to pay its credit supply. How long? 11 days. Yan. So, I hope guys that you have learned something sa aking lesson today about financial analysis. So, magagamit ito sa inyong mga businesses. Hoping that in my next video tutorial, you still watch my tutorial, and hanggang dito lang. And with that, papasubscribe ulit ako. Maraming salamat in advance. And once again, this has been Dr. Cortez. Bye everyone.